Hey guys, welcome back again to my channel, and this is Rocky Tereng Inday, and for today's video, ibabahagi ko sa inyo ang paggawa ng ube biko na may yema toppings. Napakasimple lamang po ng mga sangkap na ito at napakadali rin gawin, kaya tara samahan nyo ko hanggang dulo at gagawin na natin ang ating pang merienda at pwede din pagkakitaan sa bahay. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, samahan nyo ko. Let's go! So, kailangan natin ng 1 kilo ng malagkit na bigas. So, as usual, kailangan natin dyan sukatin into cups para malaman natin kung ilang cups din ng tubig ang ating isasabaw dito kapag atin na siyang isasahi. So, bago natin siya lutuin, kailangan mo natin siyang hugasan ng mabuti para maalis yung mga dumi at mga likabok. And then, kailangan natin i-drain ang ating tubig at lagyan ulit natin ito para ating ibabad ang ating malagkit na bigas within 5 minutes lang. After 5 minutes na pagkababad, so kailangan natin alisin ulit yung ating tubig at palitan natin ito ng gata. Itong gata na ginamit ko ay pangalawang piga na po ito. Yung unang piga po ay gagawin po natin ito mamaya na latik. So dahil 4 cups and 1/2 po yung ating malagkit na bigas, so ang sabaw po ng ating gata ay 3.5 cups po. Huwag po nating damihan yung kanyang liquid para hindi po siya lata kapag naluto. So ayan, luto na po ang ating malagkit na bigas. Kailangan ko na po siyang hanguin para mapalamig ng konti. So dito sa kawali ay naglagay po ako ng 1 cup ng gata. Yung puro po na gata, mas maigi po. And then naglagay din ako ng 1 can ng condensed milk. So ube po yung ginamit ko dyan. Kung wala naman kayong ube, pwede naman kayong gumamit ng plain na condensed milk at lagyan nyo lang ng ube Flavorade. At naglagay din ako ng 1 cup ng brown sugar. So halo-haloin lamang po mabuti para matunaw ang ating asukal. At pakuluan lamang po natin ito ng kaunti hanggang sa lumapot. So dito ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung consistency na hinahanap natin sa isang latik. So kapag ganito na kumulo ng inyong gata, so halo-haloin lamang po ninyo mabuti para hindi siya umapaw sa inyong kawali. At hinaan lang po natin ang ating apoy. So ayan, medyo malapot na po ang ating latik. So bumaba na rin po yung kanyang pagkakakulo. Ayan, medyo okay na po yung ganyan na consistency. So ayan, tingnan nyo naman, hindi na talaga siya mukhang aapaw sa ating kawali. So ayan, pagkatapos dyan, nagkuha lang ako ng ibang latik para hindi naman sumobra yung ating latik. So kailangan natin siyang tansyahin para hindi siya magiging lata. Yun. Yung pagiging lata lang talaga na sabi ko ang ayoko talaga. So, ayan, kinuhanan ko siya ng konting latik at dadagdagan na lang natin siya kapag kulang yung ating malagkit na bigas. Kapag kulang yung kanyang consistency or yung kanyang liquid, so dadagdagan na lang natin siya ng latik. So, halo-haloin lamang po mabuti para mag-well combine po yung ating latik at ang ating malagkit na bigas. So, kailangan tiyagaan lang talaga sa paghalo dito.
ayun na nga, natapos tayo sa ating isang taong paghalo sa ating biko. So kailangan natin siyang i-transfer sa ating baking pan para lagyan natin ng yema toppings at atin pong i-bake sa ating oven. So kailangan natin siyang i-flatten dito sa ating baking pan. So ginamit ko po ditong baking pan ay parang 10 by 12 or 12 by 14, hindi ako sure, pero malaki po ito at nagkasya po dito yung 1 kilo nating malagkit na bigas. Pwede rin kayong gumamit ng manipis na pan, pero yung malapad pwede rin. Depende na po sa inyo kung gaano kakapal yung gagawin nyo sa inyong biko. So next po ay gagawa po tayo ng kanyang yema toppings. So meron ako ditong 3 egg yolks. And then lagyan natin ng 1 can condensed milk. Kung gusto niyo namang mas makapal yung inyong toppings, so doblehin niyo na lang po ang ating recipe. And then maglagay tayo ng konting vanilla extract para dagdag sa kanyang bango. At haluin naman po mabuti para mag-well incorporate po ang ating mga sangkap. At atin po isalang ito sa mahinang apoy lamang para hindi po maluto bigla yung ating egg. Haluin lamang po mabuti hanggang sa magiging malapot po talaga ang ating yema toppings. So ayan, nakalimutan ko po siya lagyan ng asin. So naglagay po ako ng konting salt para mabalance po ang kanyang tamis. So ayan, kumulo na po masyado yung ating yema at masyado na po siyang malapot. So kailangan na po natin siyang hanguin at ilagay po sa ating biko. So ayan, kailangan natin siyang i-spread evenly para magpantay ang ating yema. So sa tingin ko medyo kulang ang ating yema toppings, pero nagkasya rin naman siya sa ating 1 kilo. So, kapag sa tingin nyo hindi kasya yung ating 3 egg yolks and 1 can na condensed milk, so kailangan nyo pong mag-doble ng ingredients. At i-bake po natin ito within 20 minutes hanggang sa mag-golden brown ang kanyang ibabaw. At ayan, ito naluto na po ang ating yema biko. Ayan. So, kailangan mo natin siyang palamigin bago natin siya i-cut. Pero bago tayo magbenta guys, kailangan muna natin siyang i-taste test kung pasok ba talaga ang kanyang lasa. So, ito yung naging baon namin doon sa pool nung naligo kami. Talagang masarap po talaga, tama lang po yung kanyang tamis. Kaya subukan nyo na rin po ang ating recipe na ito. At ayan na nga, kinabukasan gumawa rin po ako ng another version ng ating ubi biko. So nilagay ko po siya sa manipis na baking pan, pero ito ay malapad, hindi ko na po alam kung ano yung size nito. So nakagawa po ako dito ng 6 na tubs. So ang lagayan na ginamit ko ay ang clamshell na size na 301. So ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na rin po ang ating recipe na ito. At ang
hanggang dito na lamang po ang ating tutorial for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag pong kalimutan mag-comment, like, and subscribe para magiging updated kayo sa ating mga susunod pang mga pang-negosyo ideas. So ito po muli si Rakiterang Inday nagsasabing bye-bye!